So, ayan, good morning po sa lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, kagigising lang natin at may customer tayo, may magpapagiling ng palay. So, ayan, bago natin umpisa ang trabaho, start muna natin itong makina. May heater pala siya, painitin mo nga siya mga siguro 15 seconds. Parang hindi 15 seconds yan ah. Isang oras na yata yan ah. A few moments later. So, ayan po, nag-start na siya. Kung makikita nyo yung ating makina, medyo nilulumot na yata yan, mukhang antigo na. Medyo maalikabok kasi dito yung alikabok ng palay. Pero na-under pa yan, kita nyo, one click pa eh. Ang susunod naman natin gagawin, ayan, cambio. Gago! Bago tayo magsimula, kailangan natin ng PPE. Sabi nga niyan, bago umaksyon, proteksyon. So naglagay ko ng damit, ang kontra sa alikabok. Saka meron pala akong goggles naman yan sa mata. Baka magkasakit tayo sa sa baga pag nasingot natin yung maraming alikabok. Ayan, kita nyo, naubo-ubo na. Siguro kakasingot yan ng alikabok ng palay. Umpisa na po tayo. So ayan, medyo madilim. Buksan natin ang ilaw. So ang una natin gagawin dyan, kung makikita nyo, meron siyang hukasan ng palay galing sa taas. Yan, hugutin mo lang yan, bababa na yung palay papunta sa pangalawang imbudo. Tapos sa baba niyan, meron namang controller, yung pagpasok ng palay sa ating aparato. Bago pa lang lahat, ito full throttle muna natin ating makina. Yan pala yung binabanggit ko kanina ng pangalawang controller, sa aparato naman siya. Yung magko-control ng dami ng pasok ng palay sa ating aparato para hindi mabulunan or para hindi kulang yung palay na pumasok. Kasi pag sobrang dami naman pumasok, mabubulunan siya. Pwedeng tumigil yung aparato, masunog yung ating mga belt. Tapos pag kulang naman, masyadong bibilis yung ating makina. So dapat tama lang para maganda yung quality ng bigas na lalabas. Hindi wala nang halong palay, tapos yung ipa malinis na, diretso saing na siya. So yung makikita na naman na yan, yung screw pang higpit yan sa rubber roller natin. Yan yung rubber na sinasabi ko. Dumadaan yan yung bigas na babalatan siya ng konti. Parang yung takbo niyan, hindi magkaparehas ang bilis. Yung isa medyo mabagal, yung isa mas mabilis. Kaya na tatalupan yung bigas. Palay pala. Yan, kung makikita nyo, nandun siya sa baba, lumabas na. So, yung unang labas niyan, hindi pa gaanong pulido. Kasi yun yung natirang palay nung naunang paggiling natin. So, ihiwalay natin yan, ibabalik ulit natin sa taas para isama dun sa palay. Para pulidong pulido. So, ito pala, may isa pa siyang controller sa pinakababa, yung pinakahuling controller. Pang siya sa bigas, pang control sa depende rin kung gaano karami o gaano kakunti yung palalabas ng bigas. Depende sa linis. Pag okay na, pag malinis na, pwede mo na siyang steady. Pag medyo madulas yung bigas, maraming lumalabas, pwede mo siyang hugutin. So ayan po, ganyan lang ang routine ko dito araw-araw. Sa umaga, may mga customer magpapagiling ng palay. Katapos nun, pupunta naman kami sa mga alagang hayop. Magpapakain ng baboy, magsusugan ng kalabaw. Tapos, punta na kami sa aming taniman, maglilinis, mag-harvest, magtatanim, maghahanda ng taniman. So, ganun lang. Din sa hapon, ganun ulit. Meron naman mga customer, magpapagiling ulit ng palay. Kahit na medyo malikabok, ayos lang yan. Masarap mamuhay dito sa probinsya. Walang traffic,
ano pa, walang boss, walang stress, walang toxic na katrabaho. So ayan, balik po tayo dito sa ating ginagawa. Medyo naaalala ko lang yung mga toxic kong katrabaho. Mga, ang tawag yan, mga may sayad. So ayan po. Okay na yung ano, yung dali ng bigas. Malinis na siya. I-maintain na lang natin yan. Yung ganyang status ng flow ng bigas. Hanggang sa matapos. Shoutout nga po pala sa mga dati kong katrabaho dyan sa Intercoastal, sa Landayan, San Pedro, Laguna. Kumusta kayo dyan? Sa magagaling nating welder. Dati po pala akong welder dyan. Kung marami kong ginagawa, mga fabrication, milling machine. Nag-operate tayo lang milling machine sa lathe machine. Kung doon, ang na-operate ko, milling machine dito, rice mill naman. Operator pa rin. Pero, ibang-iba yung sistema dito sa probinsya kumpara sa city. So, ayan po, malapit na tayong matapos. Nakita nyo, konti na lang. Yan yung nakikita nyo sa sako. Yan po yung darak. Pwede po siyang pampakain sa baboy. Nakakatipid-tipid ka sa feeds. Yan, may parating pa pong customer, si Dinil. Naka-tricycle, ilang sako kayo ipapagiling nito. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat pala sa inyong panonood kung umabot kayo hanggang dito. Paki-subscribe naman, i-click ang notification bell, paki-share, and paki-like. Maraming salamat. God bless.